Ladies and gentlemen, Philippine Airlines welcomes you to Manila. The local time is 10 o'clock in the morning. On behalf of Captain Marlo Valencia and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay at maraming salamat po. Hi! Paputol ko lamang saglit ang inyong panonood ng aking travel vlog. Bibigyan ko lamang ng linaw yung kumakalat na chismis tungkol sa Philippine e-Travel Pass Registration System. Yes, totoo po ang balita na may konting enhancement sa application. Doon po sa mga bago tungkol sa sistemang ito, ang Philippine e-Travel Pass Registration System ay required sa lahat ng mga biyahero o mga naglalakbay papasok o palabas ng bansang Pilipinas, whether by sea or by air. Ang isa sa mga pagbabagong ito ay ang paggawa ng profile sa e-travel application. Dati ay type kayo ng inyong pangalan palagi sa bawat e-travel transaction. Ngayon ay required na gumawa ng permanent account sa e-travel registration. Sa profile account, kinakailangan ninyong ilagay ang inyong passport information. Kailangan ninyong ideklara ang inyong permanent address, maging sa abroad o sa Pilipinas man. Kailangan din ng isang valid email ID or email address. Gayon din ang active mobile number. Pag nagawa nyo na yon, maisisave nyo na ang inyong kasalukuyan at saka mga nakaraang e-travel pass registrations. Ang isa pang enhancement sa application ay ang pagsasama ng customs declaration form online. Kung dati ay manual nating i-fill out ng customs declaration form, ngayon ay kasama na ito sa e-travel system. Ang isa pang enhancement, although technical on the programming side, ay ang linkage ng mga data sources ng DMW, Department of Migrant Workers, ng e-travel system, ng Bureau of Quarantine, ng Bureau of Customs. Yan ay sa supervision ng Department of Communication and Information Technology. Upang makita nyo ang aktual na proseso kung paano i-apply ang mga pagbabagong ito, ay dapat panoorin nyo ang mga susunod na tagpo ng vlog na ito. Pero bago yan, let us have a quick walkthrough on the e-travel registration application. Sa inyong mobile phone o kaya naman ay sa computer, sa internet browser, i-type lamang ang e-travel.gov.ph upang ma-access ang portal. Alternatively, pwede nyo rin ma-access ang e-travel portal gamit yung mobile app e-gov.ph. Assuming na nakapag-create na kayo ng bagong account, mag-login gamit ang inyong registered email ID, gayon din ang password ng inyong profile account. Then, dito sa page na ito ay mayroon kayong option para i-add ang inyong family member kasama sa biyahe. Sa isang pamilya, pwedeng isa lamang sa kanila ang gumawa ng e-travel account at mag-register para sa buong pamilya na magta-travel. Click New Travel Declaration. In this page, ang e-travel pass registration ay maaari lamang gawin within 72 hours o sa loob ng 3 araw bago ang inyong biyahe. Mayroon kayong option para igawa ng travel pass sa inyong sarili o ng other family member. Select kung air or by sea ang to travel, kung arrival or departure ba. Click continue. I-declara ang inyong purpose of travel. Kung ikaw ay OFW, select ang OFW. Ang travel type, gayon din ang inyong place of destination sa arriving country. Kung ang inyong place of destination ay design as your permanent address, lagyan lamang ng check ang box. Kung hindi naman kaparehas, yan check lamang yung box at saka i-type in place of destination. Type ang flight information, pangalan ng airline at saka flight number, country of origin at date of departure. Kung mayroong transit or may connecting flight, lagyan lamang ng check na with transit box. At i-type, i-deklara ang inyong airport of destination at saka ang date of arrival. Click next. In this page ay ang health declaration form ng Bureau of Quarantine. I-fill out ang form at i-click ang next. Ito ang baggage declaration policy ng Bureau of Customs.
Dito nakasaad kung ano ang mga dapat mong i-declare na goods at currency. Kung kayo ay mayroong baggage or currency to declare, i-hit lang ang yes. Kung wala naman, i-hit ang no. Kung i-click mo ang yes, this page i-deklara ang bilang ng iyong uncarry baggage at check-in baggage. I-click ang yes ito sa customs declaration form. Kung mayroon kayong mga items na dapat deklara sa inyong mga bagahe, ay piliin lamang ang yes sa mga sumusunod na tanong. Ang mga notable items dito ay yung number 4, cosmetics, skincare products, number 7, alcohol and tobacco products. Nandiyan din ang mobile phones and electronic devices na mga brand new aside from yung personal na gamit nyo. Nandiyan din ang jewelry, precious metals, gold, maliban sa salukuyang suot sa inyong katawan. Kung wala sa nabanggit ng mga items from number 3 to 11 ang goods na inyong ideklara, then sa number 12 papasok yung other goods. Click mo lamang yes sa number 12 at ideklara ang items. Click add and then click next. Mayroon kayong option dito upang i-upload ang copy ng mga resibo ang pagkakabili nyo sa mga items na dineklara nyo, o kaya dalhin nyo na lamang sa inyong biyahe ang mga resibo kung ayaw nyo i-upload. Pirmahan electronically ang form gamit ang inyong mouse pointer, o kaya naman kung nasa cellphone kayo, pirmahan ito gamit ang inyong fingertip. Click next, submit, and that's it. Matatanggap nyo na sa inyong screen yung travel registration reference number na may corresponding QR image. Meron kayong option para i-download ito sa inyong mobile o kaya sa inyong laptop, magkaroon ng isang print copy, at matatanggap nyo rin yung reference number with QR image sa inyong registered email ID. Let's go back to my vlog para makita nyo kung paano i-apply ang mga pagbabago sa proseso. Hi guys, friend of mine will send me to the airport. Mr. Saif. Yeah, Juju is Say hi very to the good. vlog. Nice. Go to airport. Okay, let's go. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Magbaon ng tubig sa airport dahil i-foreign airline ang sasakyan nyo. Pipila muna sa gate sa labas to control the number of passengers inside the airport. Immigration check is done, guys. And then now, let me check the gate assignment. It says in my boarding pass, so that's gate 26. Ayun ang gate 26. That is gate 26. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. We are now boarding the plane. Scan ulit ang aking boarding pass para sa passenger manifesto. Hello. Welcome on board. Okay, this aisle, Thank sir, you. window seat. This is my seat. Assignment. Philippine Airlines, the heart of the Filipino, welcomes you on board TR655 bound for Manila. Isang pages lang. Or next in line. The first one is the SOTI applied. Mindset mo naman na yun. After that, it's our turn for the takeoff. 1.5 meter yun nila. Parang ines. Oo, kaya pero alam mo sa amin.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. On behalf of Captain Marlo Valencia and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay at maraming salamat. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. At the immigration electronic gate, my boarding pass and passport were scanned. Biometric and eye scanning were performed. Date of entry was no longer stamped on my passport. Instead, I received an email from the Bureau of Immigration which contains my arrival details. E-travel pass no longer required at this point. My arrival record in the e-travel system, Bureau of Quarantine, and Bureau of Customs were updated once I exited the gate. Then I'm now waiting for my baggage. The time now is 10:30 a.m. here in Manila. In the customs area, I presented a copy of my e-travel registration.